my beloved Boss Mike Cervera. Para imbestigahan yung pong pakinggan natin si Terry Redon, mga kababayan ko, na may pinaglalaban patungkol po sa Dolomite Beach. Okay, so yung pong House Resolution number 56 ay basically para imbestigahan yung pong Dolomite Beach project po na ito. Una, yung pong necessity ba, kailangan ba talagang ginawa ito yung pong panahon na yon. Pangalawa, yung cost po nito. Tapos pangatlo, yung actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila. Kasi binabanggit na mismo. Ito yan, mga kababayan ko, ha. Sabi ko sa inyo Yung una, ang sabi niya, kailangan daw bang ginawa daw talaga to. Di ba? Para sa akin naman, anong gusto mong gawin? Nandyan na, di ba? Nandyan na yung Dolomite Beach At aminin man natin at hindi, kahit papano, nakaganda naman talaga. Di ba? Nakaganda naman yung Dolomite Beach. Ikalawa, dito ba sabi ano ba talaga, nagkaroon ba, tumbukin na natin, nagkaroon ba ng korupsyon? Kailan ba nagkaroon ng walang korupsyon sa proyekto ni Digong? Siyempre, asahan nyo na. Asahan nyo na, mga kababayan, may korupsyon yan. Putik na yung kalukuhan yan. Oo, paputol natin yung bayag natin kapag walang korupsyon yung Dolomite Beach na yan. Di ba? Ito yun sinasabi niyo, ulitin natin, dito. Talagang ginawa ito. Yung pong necessity ba, kailangan ba talagang ginawa ito nung pong panahon na yon. Sa totoo lang, hindi naman kailangan gawin. Pero kung nandyan na, wala na tayong magagawa. Alangan na gumastos na naman ng gobyerno para ibalik sa dating anyo yung Manila Bay. Di po ba? Maraming pwedeng pagkagastusan. Wala na tayong magagawa nandyan na Di ba? Sumalungat man tayo, ayaw man natin yan, pero nandyan na. Alam nyo, minsan mga kababayan, ewan ko ba? Di po ba? Tingin ko, mga kababayan, kailangan gawan na lang na solusyon. Kaysa gastusin mo yung pagpapabalik ng dating itsura niyan, gastusin na lang sa kung paano yung paraan para maibsan yung nirereklamo ng mga kababayan natin sa Maynila. Di po ba? Ano ba ang solusyon? Ano ba ang problema? Anong nirereklamo? Baha. Tama? Baha. Baha ang nirereklamo ng taga Maynila. O di yun ang solusyonan na? Gagastos na naman kayo dyan, manghinayo pa kayo? Pinagnakawan at pinagkakitaan na ni Digong yan? Pagkakakitaan nyo na naman? Di ba? Ang tindi. Oo. Sang-ayon ako dun Imbestigahan. Okay lang yun, imbestigahan. Kasi nga, mga kababayan, hindi natin may aalis na talagang may makikitang korupsyon dyan. Matagal na naming sinasabi yan, mga kababayan, may korupsyon yan. Di ba? May korupsyon. O ngayon, anong solusyon? Ang problema ko kasi, baka hindi ko naiintindihan ng iba, na yan nga mga kababayan, ay nilagyan ng malaking tubo. Singlaki ng mukha ni Sara Duterte yung tubong nilagay dyan, mga kababayan ko. Oo. So ngayon, doon po lalabas yung pong tubig na galing ng lungsod ng Maynila, yung mga waste na tubig ng mga restaurant o lahat na, mga kababayan. Yung pong tubig ulan na naiipon dyan, doon po dadaan. Ang problema, mga kababayan ko, ito'y hindi na plano ng husto. Hindi po tayo engineer dito, pero nakakaunawa ako. Ang ginawa ng kontratista ng DPWH, baka diskaya na naman yan. Tinipid yung mga tubo na lagusan sana ng mga tubig nang hindi naiimbak sa Maynila. Tinipid. So maiksi. Ang nangyari nung tinambakan ng Dolomite Beach, di natakpan ng Dolomite Beach yung pong mga tubong malalaki na kasing laki ng pagmumukha ni Sara Duterte.
Yun. So ano mangyayari? Mababarahan yung lagusan. Ng alin? Ng tubig na naiimbak sa Maynila, sa Kalakhang Maynila. Nagets nyo ba? So ano mangyayari? Kung nabarahan, maiipon, hindi ho dadaloy. Isa pa ho, may mga ho drainage na mga pinagtatakpan sila. Nagets nyo? Oh. Akala ho kasi nila mga kababayan, yung tubong singlaki ng mukha ni Sara, sapat na. Oo, para ho makalabas yung tubig. Totoo naman, sakto naman sa computation nila. Ang hindi nila naisip, yung pong Dolomite Beach, na na nandyan na tinambak, na agos unti-unti, hanggang naabot na ho yung puwerta nung tubo na nilagay nila. Nagets nyo? Oh, nagets nyo mga kababayan ko? Ayun. Oh, di natakpan. Akala nila sapat na. Hindi nila alam kapag may malakas na bagyo, ulan, yung pong mga tinambak nilang artificial na buhangin na dolomite dyan. Ayun ho, nahahawi hanggang ho, maitabon na ho doon po sa duluhan nung tubong singlaki ng mukha ni Sara. Di ba, mga kababayan? Yun po nangyari. Ngayon, anong dapat gawin? Kaysa baguhin, kaysa ibalik sa dating anyo, ayusin nyo na lang. Yung tubo na nilagay ninyo na singlaki ng mukha ni Sara, dugtungan nyo ng kay haba-haba. Paabutin nyo hanggang West Philippine Sea. Nang hindi na bumabaha sa Maynila at dumaloy, yung pong mga tubig na naiimbak dyan po sa Kamaynilaan. Tama? Yan. Wala na ho tayong magagawa Nandyan na ho Ito na naman tayo Kaya ang sinasabi ng iba, gantihan na lang Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kung ang pag-uugali lang dapat na sundan yung ugali ni Manong Bongbong, wala akong ganito Kaya lang may mga ganitong tao. Na ang nais, gumanti lang ng gumanti. Kapag nakanti mo, gaganti. Pag nakanti mo, yung ginanti mo, gaganti uli. Naggagantihan na lang kayo ng gagantihan. Sa totoo lang. Di ba? Pwede ba paki-comment nyo sa post ko? Kung may 3 kahilingan kayo, ano yon? Sabihin nyo, Sana magkanda tegi-bambam na tong mga kurakot sa gobyerno at walang silbi. Di ba? Tulad yan mga kababayan ko. Si Manong Bongbong, So, sa pag-uugali lang mga kababayan, abay hindi nyo matatawaran ito. Sabi rito sa News 5, PBBM, pays respect, nagbigay ng respeto sa pamilyang Aquino. Kita nyo, buti na lang nandito si Maring Josh. Bukod sa maganda na, mabait pa. Parang Norman Mangusin ang datingan ko dyan. Ganito sana, hindi ho nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ho naganti. Ibig ko sabihin, sana lahat ng mga politiko gaya na lang ni Manong Bongbong. Kita nyo, nagbigay ng respeto. Si Pangulong Bongbong sa pamilya Aquino. Nagpadala ng mga bulaklak, si Pangulong Bongbong Marcos, manong natin yan. Sa libingan ng pamilya Aquino, sino nakalibing? Si Noynoy, si Pinoy, si Cory. 3. Isang naging senador, isang naging presidente nanay niya, asawa ni Pinoy, ay ni Noynoy, ni Ninoy, at si Noynoy na naging presidente na pinalitan naman ni Digong. Kita nyo? Nagpadala ho ng bulaklak si Manong Bongbong natin, sa libingan ng pamilya, netong mga namayapang mga Aquino, na alam ng lahat ay mortal na kaaway ng pamilyang Marcos. Diyan po nakalibing sa Memorial Park sa Parañaque. Grabe Kita nyo mga kababayan ko kung sa kabaitan lang. Wala na sigurong papantay kay Manong Bongbong
Napakabait talaga naman ni Josh. Oh, Josh, thank you. Bukod sa maganda na, napakabait pa, galante pa. Hindi ko report, hindi Ilocano to. Di ba no? O, kasi November 1 nga pala. Kaya nga happy Halloween sa inyong lahat. Hindi ba ninyo, nagigets yung ibig ko sabihin? Baka naman, sa mga namayapa ninyong mga kaaway, kapitbahay, sa mga asawa ninyo at kabit niya na namayapa na, dalawin nyo! Diba? Oh, yung po ba, yung mga asawa nyo na, na kumuha ng kabit na sabay silang namayapa. Dalawin nyo kaya, sa mga nakasamaan nyo ng loob, sa mga mortal na kaaway ng pamilya nyo, gayahin nyo si Manong Bongbong. Sa asawa nyong nangabit pahay. Sa mga asawa nyo na iniwan nyo sa Pilipinas na, sumama na sa iba. Na may pasumpa-sumpa pa mga kababayan. Sumpa-sumpa ka pa, inang-ina mo. Sabi mo, hanggang kamatayan, ikaw pa rin ang mamahalin. Oy, Jihel, nagpapasiklab tong mga taga-Japan Palibasa, wala kayo celebration ng November 1, walang celebration sa Japan ng November 1, New Year, at saka Pasko. Malungkot dyan, mga kababayan, malungkot sa Japan, di ba, Maring Jazz? Yan, si Manong, ganyan po sana. Sige, balikan natin si Redon kung anong pinaglalaban. Pasok! Una, yung pong necessity ba, kailangan ba talagang ginawa ito? Kailangan bang ginawa ito? Para sa akin, hindi kailangan gawin. Mas maganda pa rin kung ano yung natural na itsura ng Manila Bay. Kung inyo matatandaan, yung Manila Bay, mga kababayan, malalaki ang bato sa Gedli. Ano ba? Malalaki ang mga bato niyan, yung Manila Bay, yung kahabaan ng Rojas Boulevard. Hanggang Luneta, ay sa Quirino, sa likod ng Quirino Grandstand. Mga kababayan ko, ang mga bato niya malalaki. At may natural na buhangin talaga Nung araw, nakakaligo tayo yan, panahon ni Pangulong Marcos Di ba? Baka kung nakakalimutan ng iba, malinis ho yan. Opo, malalaking bato, natural na bato yung makikita natin. Tapos po mga kababayan, naalagaan Diyan po nilulubog yung pong mga may skin asthma. Breakwater yun. Dun sa Bandarong. Tapos, mga kababayan ko, ilulubog yung may mga hika, nandoon. Hinga malalim, inhale, exhale. Diba? Ganun ho ang eksena, yun ho yung gamot natin nung araw ng mga taga-Maynila ang nangyari mga kababayan, dahil nga napabayaan ni Cory, sumunod si Ramos, si Estrada, sumunod si Gloria, sumunod si Pinoy, hanggang kay Digong. Alam nyo naman sa panahon ni Digong, lahat na lang pwedeng pagkakakitaan. Yung bang dating, makakaisip siya na, dito pag ginawa ko, sikat na ako, kumita pa ako, siyang ka pa. Nakuha ninyo? Maraming style ang ganyan ng mga politiko. Maraming mga politiko ganyan ang style. Yung bang gagawa sila ng proyekto, kumita na ng limpak-limpak, sikat pa sila. Di ba, Maring Jazz? Magpaawat ka na. Yun po yun mga kababayan ko kita nyo, ano ang tingin ng maraming eengot-engot na tatanga-tanga? Ang galing-galing talaga ni Digong. Siya lang ang nakagawa niyan, mga tanga. Likas lang talagang napabayaan mula nang nawala si Apo Lakay. Noon, panahon ni Apo Lakay, mga kababayan, may Metro 8 tayo. Papaalala ko sa inyo palibasa itong mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, sigaw ng sigaw, hindi nyo naabutan. Nung araw, may Metro 8 tayong masisipag.
Ang kulay pula at kulay dilaw. Yung kanilang uniforme. Sa ibaba at itaas, ang pantalon, ang t-shirt, may daladalang kalaykay. O, di ba? Lahat yan mga kababayan, may nakatutok diyan sa Manila Bay araw-araw. Nakakalimutan nyo yata, ipapaalala ko lang sa inyo. Araw-araw nililinis yan. Oo, siyandamakmak ho, mga kababayan, na mga Metro 8 yung nakatambay. Maya't maya nagwawalis para naman pagdating ng mga dayuhan na mga mamamasyal sa ating bansa noon, masasabi nilang, ang ganda ng Pilipinas. Maring Jazz, sige, hindi na kita pipigilin, sige pa. Nung mawala ho si Manong, ayan na nag-umpisa ang dumi. Hindi na ho naasikaso ang kalinisan sa bansa. Naging baboy na sila. Tama. Naging masyadong maluwag dahil gusto daw ng mga rallyista kalayaan. Masyado tayong ginigipit, kaya kailangan wag nang bumalik ang martial law. Putik na yan. Alam nyo ba na maraming nagpapatotoo noong panahon na naabutan namin na yun, isa na ako. Napakaganda. Akala nyo lang kasi, ang martial law, pangit, Maring Jazz. Sige pa, Maring Jazz. Sige pa. Huwag kang magpapapigil. Huwag kang magpapadaig. Di ba? Ang martial law daw pangit. Kasi daw maraming nawawala. Kasi daw maraming naabuso. Kasi daw maraming mga sinasalvage. Kung noon, katulad namin kayo, na mababait, sumusunod sa mga alituntunin at panuntunan ng gobyerno, kayo, ligtas kayo. Sige pa. Maring Jazz, huwag kang magpapaawat. Di ba? Pero kung ikaw ay pasaway, labang ka ng laban, saan sa gobyerno, sali ka ng sali sa makakaliwang grupo, sigurado naman yun. Di ba? Sigurado, kung hindi ka makukulong, ewan ko na lang, yari ka kay Pabian Bernoog. Di ba, no? Ganun yun ano nangyari? Di ba marami ngayon nagsasabi, maganda nung martial law, Boss Mike? Maging nga si Brother Eddie Villanueva. Sinasabi niya noon na, mula nung nagkaroon ng martial law, naging malaya ako sa pagsasalita, gawa ng marami kong nakakatunggali sa debate, napipikon sila. May sungkit na may nakasokbet na mga revolver, sige pa, Maring Jazz, ubusin mo na yung laman ng ng credit card mo. Di ba? Grabe yun, ganon. Nung nagka-martial law daw malaya ka na maglalakad, saan? Sa gitna ng kadiliman. Hindi ho katulad ni Digong, baka sabihin nyo, di ba ganyan din si Digong nung nagdeklara ng tokhang? Iba yun. Kasi kahit wala kang kinalaman, sa panahon ng tokhang ni Digong, mamamatay ka. Kahit ikaw'y mabuti, kahit ikaw, sumusunod, abay papatayin ka. Yan, ganyan sana, Maring Jazz. Ano ba? Maring Jazz. Ikaw lang talaga ngayong araw ang pinakamaganda, pinakamabait. At pag tumayo ka, siguro sexy ka. Purihin natin si Maring Jazz. Di ba? Ito na. Ano pa? Pong panahon na yon, pangalawa, yung cost po nito, tapos pangatlo, yung action. Yung cost po nito, ibig sabihin, corruption yon. Gusto niya malaman kung, kung ano yung, cost ba niyan? Baka naman nasa 50 million lang ang gastos. Di ba? PBBM lang malakas. Di ba? Di ba? Bakit ba puro mga Haponesa ngayon yung mga Siguro malulungkot ang buhay nyo. Ayan, nag-buy na tuloy. Nag-buy na. Bambina, thank you. Nag-buy na si Jazz. Mapapasubo. Mapapasubo ka talaga.
Sige na. Thank you po, Maring Josh. Makakakain na ako mamaya. Oy, Bambina! Ano na, Kapsat? Happy Halloween! Wala naman kayong Halloween dyan sa Japan. Di po ba? Sigurado may nakaw yun. Actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila kasi binabanggit na mismo ng Metro Manila Development Authority na cause po ito ng flooding, no? Ito pong actual project na ito. Kasi nga, nagsara ng 3 lagusan ng tubig. Ayan! May panlugaw na. PBBM lang malakas. Baka gusto mo naman pang-ulam. Tokwa, baboy. Magkano yun? 5 piso tokwa. Baboy, 12. Diba? Mas magang ang buhay dito sa amin Mura bilihin. Mura bilihin. Diba, Papa B? May pangkain na kami sa Jollibee. Hindi. Mahal sa Jollibee. Doon ako sa sponsor ko kay Mang Romy. Ang sponsor namin si Mang Romy. Mang Romy, si Alicia Duran naman. Hindi Fred, Romy. Mang Romy yun Mang Romy. Kita nyo nagsara daw yung lagusan. Paano? Kung di ba naman mga tatanga-tangang gumawa, naglagay ng singlaki ng mukha ni Sarah na lagusan ng tubig. Tapos bitin, inabot, natabunan Isipin nyo maigi. Pag natabunan, lalabas pa ba yung tubig? Hindi na Yun yung nangyari dyan. Ako isang ayon naman na talagang tignan. Pero hindi po ako sumasang-ayon doon po sa suhestyon na ibabalik pa sa dating anyo yung Manila Bay. Nandiyan dyan na nakalagay na. Ilang milyon ang ginastos? 300! Kulang-kulang 400 million. Way back, kopong-kopong nung panahon ni Digong, malaking pera na yun. Almost 400 million ang ginastos para lang tambakan. Yung pong Manila Bay na pwede naman na sana ang gawin ay linisin lang. Nakuha nyo? Siyempre ang utak ni Digong at saka ni Bongo, kakaiba yan. Sabi ni Bongo kay Digong, Tatay Diggs, dito sisikat tayong dalawa. Napabayaan nila yung Manila Bay. Biruin mo, taga Davao pa mag-aayos. Ganyan ang ating palalabasin. Di ba? Di ba, Catherine Galpo? Late ka na naman. Anong gagawin? Wag na nating linisin, tambakan lang natin yan. Hayaan na natin yung basura sa ilalim. Ganun lang ginawa kikita ba tayo dyan? Siyempre, kikita tayong malaki. Kikita na tayo ng malaki. Aba, sikat pa tayo Ganun lang Ganun lang ginawa. So ngayon, ano nangyari? Abay, kinagiliwan ng mga taong bayan dahil nga naman nag-iba sa paningin nila yung dati napakarumi na Manila Bay biglang luminis sa kanilang mga mata. Tama? Ano nangyari? Abay, pinuri ng pinuri. Tatay Digong! Diba? Sa pamamagitan ng ganun ng pagtatakip lang ng Dolomite Beach dyan sa Manila Bay, binulag nila yung mga tao na si Digong ay mabuti. Walastik naman talaga ang hihina ng kukote. Ito yan. Kinontra nga yan. Nino? Ni Loren Ligarda. Ay ang Dolomite Beach sa Manila Bay para kay Senador Loren Legarda. Sa isang pahayag po sinabi ng senadora na mula pa noong simula ang proyekto, hindi niya nakita ang kahalagahan nito. Dagdag pa niya, okay lang ang beautification basta may basihan sa siyensa. Yun na nga. Kahit ako tumututol dyan mga kababayan, beautification, pagpapaganda ng kapaligiran, hindi natin tinututulan. Pero isipin nyo naman, magkano ang ginastos dyan? Kulang-kulang 400 milyon lang naman. Kung yung 4 na milyon, kung yung 400 milyon kulang-kulang na 400 milyon,
Kung ang ginawa doon yung pusa ng mga mapapakinabangan na iba, no, na pwede pang ikaganda, malaki magagawa niyan sa mga mata ng mga Pilipino at magiging mga banyaga na namamasyal dito sa ating bansa. Pero, mga kababayan ko, ang ginawa, tanong, ano nga, ako, pabor ako dyan kay Loren Legarda. Ano nga ba ang kahalagaan? Pwede nga nating linisin na hindi naman tayo gagastos ng malaki na 400 million halos. Diba? Nagets po ninyo? Kuya Bob, pare. Guantanamo. Bob, Guantanamo, thank you naman Diba? Shout out. Shout out po kay Ruby Beltran, no? Kay Ruby Beltran, yun. Birthday ba 'yan? 'Di ba? Nasusundan niyo ako, sorry Ako kasi panuntunan ko sa buhay ko, hindi po ako gumagastos ng walang silbi. Hindi po ako ganoon Hindi po ako nagastos sa walang silbi. Ginagastosan ko po yung mga bagay na pinapakinabangan natin na nag-generate ng pera. Pero mga kababayan, yung walang kakwenta-kwenta, iisipin ko munang maigi yan. Kung nararapat ba o hindi. Isipin nyo, yung Manila Bay maganda naman, natural na natural. Kahit hindi mo tambakan ng Dolomite Beach yan, lilinisin mo lang, magandang-maganda na yan. Konting pintura, konting ilaw, napakaganda. Ako tatanungin nyo, ito sinabi ko na sa vlog ko nung araw pa. Simple lang ang gagawin natin dyan, digong. Alam nyo kung ano? Lilinisin natin yung buong Manila Bay hanggang doon sa Smoky Mountain. Diba? Hanggang doon sa pagitan ng Malabon na Botas. Lilinisin natin yan. Maglalaan tayo ng mga taong gobyerno. O kung MMDA, tulad ngayon, marami naman tupad. Yung mga tupad ba? Na nagkukunyari lang na naglilinis sa kapaligid ninyo. Yan, ay nako mga kababayan magaling ako dyan. Yung pong pinapasahod ng tupad, na mission dinadaya pa, kunyari, naglilinis picture, uuwi na. Tama? Dalhin natin lahat doon sa Manila Bay ang mga tupad na pinapasweldo nyo. Total naman gumagastos na kayo doon doon lang, araw-araw. Tanggal ng basura, linis. At eto, hindi ka gagastos. Hindi ka gagastos ng 50 million. Iilawang ko yan ng magandang-maganda. Ititerno ko yan sa tulay na pinagalagyan ng ilaw ni Isko, yung mala Europa ba? Mga kababayan ko, yung mala Europa, halos pagdidikit-dikitin nyo. Tapos maglagay kayo ng kumpol-kumpol, parang doon sa LA naman. Na meron magpagpipicturan yung mga kababayan natin na magiging tanda na nanggaling sila dyan. Tama? Ikita nyo mga kababayan Wag ho yung iba-iba kulay. Yung nilagay ho nung dating mayor dyan na si Atienza, isang poste, 1 milyon Hindi ho. Hindi kailangan gumastos ng gano'n. Sobrang mahal nun. Isang poste, mga kababayan, hindi ka gagastos ng 15,000. Hindi ka gagastos 15,000 mga kababayan, may poste kang gano'n hindi ka kagastos, ilan lang ho yun. Mga kababayan, napakaganda na nun. Tignan nyo, abala ang ginawa nila. Ang dami pong mga naabala na nagja-jogging dyan nung araw. Na imbis mga kababayan na nakakahinga, nakakasinghot ng sariwang hangin, yung amoy ng Dolomite Beach, yung nasisinghot mo. Yung pong buhangin, yung pong artificial na buhangin ng Dolomites, mga kababayan, masama po sa kalusugan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ngayon matagal na nilang sinara? Isipin nyo maigi.
Maliban sa mga vlogger nila na nagpupunta. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit sinara ang Dolomite Beach? Kasi ayaw nilang sabihin na masama sa kalusugan. Yan pong Dolomite Beach na yan. Yung hangin, yung alikabok na nalalanghap nyo, magdudulot ng iba't ibang klase ng sakit ninyo. Diba? Oh, Laila Collins, baka gusto mong magpayanig. Nagets po ninyo mga kababayan ko? Yaan, oh. Pero ang Dolomite Beach ay hindi dapat iginawa. Matatanda ang sinabi po ng MMDA na naging dahilan ito ng baha sa Taft Avenue dahil sa pagsasara ng 3 drainage outfalls. Kita nyo mga kababayan ko? Wala na. Ibig sabihin, imbis na makabuti, nakasira pa. Nakasira. Baka ka-cancer. Yan. Nakasira. Oh, nakaabala. Di po ba? Para bang panakip butas lang, eka? Di ba mga kababayan ko? Para bang mga kababayan, yung pong inyong, yung pong inyong bahay gusto nyo pagandahin, kumuha pa kayo ng pungsoy. Tapos sabing ganon, yung hagdan mo, sentrong-sentro dyan sa may bintana mo. Bawal yun, eka, bawal yun. Anong ginawa mo? Sinara mo. Imbis na yun, nakakatulong dahil yung hangin, yun lang ang tanging dadaanan. Wala, sinara mo. After mga 1 linggo, hinihika ka na. Gets nyo? Sana, no? Nagigets nyo. Kabilang na po dyan ang Fara, Remedios, at Estero San Antonio. Nako! Ang Dolomite Beach Project ay sinimulan niyan noong 2020 sa panahon niya ni dating Pangulong Duterte. Yan. Panahon ni Digong. Pinagkapirahan nila yan. Wala stick na yan. Babalikan. Boss Mike, bakit ayaw mong ipatanggal kung ganun din naman? Putik naman yan. Isipin nyo nga maigi. Nandyan na Gusto nyo hukayin, ibalik siya dati? Wala na tayong magagawa. Pinagkagastusan na, gagastusan nyo na naman uli ng kilaki-laki. Simple. Ayusin na lang kung anong problema. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga drainage, yung mga tubo na singlaki ng mukha ni Sara Duterte, yung dugtungan, palakihin, pahabain, paabutin, hanggang West Philippine Sea para masabi ninyo, buti pa yung tubo na singlaki ng mukha ni Sara, umabot sa West Philippine Sea, samantalang yung nangako na magje-jet ski, undas na naman ngayon, wala pa Our beloved Boss Mike Severa.